Alam ng marami ang mga pangunahing kaganapan sa kasaysayan. Pero may mga historical na pangyayari na hindi gaanong kilala at parang walang lohikal na paliwanag. Inasahan na sa pagdaan ng panahon at dagdag na pananaliksik, mas marami tayong matutuklasan at sagot na makikita sa mga kasong ito. Bilang 10. Isang arkeolohikal na lugar sa Malta ang gumugulo sa mga mananaliksik dahil hindi nila alam kung sino ang gumawa o para saan ito ginamit libo-libong taon ang nakaraan. Ang hypogeum ng bahay Athelian ay matatagpuan malapit sa Grand Harbor ng Valletta, Malta. Kahanga-hanga ang kasaysayan ng pagkakatuklas nito dahil walang nakakaalam na umiiral ito hanggang nadiskubre ito ng hindi inaasahan. Noong 1900 at isang mason ang inatasang magtayo ng mga bahay sa lugar at siya ay abala sa paglalagay ng pundasyon ng mga gusaling ito. Habang naghuhukay siya, hindi sinasadyang nabasag ang bubong ng hypogeum ng bahay Athelian, ngunit hindi niya alam na mahalaga ang natuklasan niya. Sa pagsuri, natuklasan na malaki na ang sira sa itaas na palapag ng gusali dahil sa nagsimula ng konstruksyon. Ngunit hindi lahat ay nawala dahil buo pa rin ang mga mas mababang palapag. Sinimulan agad ang paghuhukay at noong 1900 at 3 napunta ang lugar sa isang pribadong mamamayan. Sa sumunod na 8 taon, mas maraming bahagi ng complex ang hinukay ng mga arkeologo at natuklasan nilang may 3 magkakaibang antas ito. Hindi alam ng mga historiador kung ano ang iisipin tungkol sa komplikadong estruktura dahil tila isa itong uri ng labirint na nagdadala sa iba't ibang mga silid. Nakita nila ang mga pasilyo at sulok sa complex pero hindi nila alam ang gamit ng mga silid na ito. Ang buong labirint ay maingat na inukit mula sa limestone at napakataas ang kalidad ng ilan sa pagkakayari nito. Ang ilan sa pagkakagawa sa bato ay napakapino at eksakto at di natin alam paano ito nagawa gamit sinaunang kasangkapan libo-libong taon na ang nakaraan. Sa pagpapatuloy ng paghuhukay, natuklasan ang ilang bilog na hukay sa iba't ibang lugar na pinaniniwala ang ginamit sa seremonyang pagsamba. Dahil sa kakaibang disenyo ng hypogeum ng bahay Athelian, may ilang nagkakaroon ng ibang teorya sa tunay nitong layunin. Ayon sa ilang historiador, pinili ang paraan ng pagkakagawa para mapaganda ang akustiko ng complex dahil ang mga silid ay inayos para sa partikular na frequency spectrum. Kung ganito, maaring ang hypogeum ng bahay Athelian ang isa sa pinakamatandang estrukturang ginawa para pagandahin ang tunog ng instrumentong pangmusika. Pagamat misteryoso ang estruktura, kakaiba rin ang ilang relikyang natagpuan doon. Isa rito ay maliit na estatwang tinawag na Sleeping Lady. Pinaniniwala ang ito ay kumakatawan kay inang kalikasan o ayon sa opinyon ng ilang iskolar, ito ay isang representasyon ng katapusan ng buhay. Ang lugar na ito na mula pa noong 4,000 hanggang 2,500 BC ay kailangan pag-aralan pa at malamang na magpatuloy ang paghuhukay dito ng matagal. Sana magbukas pa ng kaalaman ang pananaliksik tungkol sa mga misteryosong taong ito at sa kanilang pamumuhay noon. Bilang 9. Naisip dati na ang talaan ng mga haring Sumerian ay puro nilalang at tauhan lang mula sa kanilang mitolohiya. Ngunit ayon sa pagsusuri ng DNA, maaring kabaligtaran ang totoo, kaya mas naging misteryoso ang tuklas na ito. Ang unang pangalan sa talaan ay mula pa 226,000 taon ang nakalipas na nakakagulat dahil di naniniwala ang mga historiador na may sibilisasyon noon. Iniisip na nagsimula lamang ang sibilisasyong Sumerian noong 5,400 BC at natapos ito makalipas ang 600 taon. Dahil dito, nagdulot ng kalituhan sa mga historiador ang talaan ng mga hari na nagsimula daan-daang libong taon na ang nakalipas. Ang susunod ay isang listahan ng mga pangalan ng mga hari na namuno sa Sumer hanggang 1,817 BC. Ang mga pangalan ay nakasulat sa wikang Sumerian gaya ng inaasahan at ang mga ito ay inukit sa mga tapyas ng luwad na natagpuan sa sinaunang Mesopotamia na ngayon ay kilala bilang Katimugang Iraq. Natuklasan sa mga paghuhukay noong ika-20 siglo ang listahan at si Hermann Hilprecht, isang German-American na eskolar, ang unang nakahanap ng piraso nito.
Nadiskubre niya ito nung huling bahagi ng 19 na siglo at pagkatapos ng pananaliksik, inilatala ang natuklasan noong 1906. Noong 1911, nadiskubre ni Jean Vincent Scheele ang mas maraming piraso at sa pagdaan ng panahon, 18 ang nakuha mula sa ilalim ng lupa. Ikinukuwento rin nito ang malaking baha na halos kapareho ng nasa Biblia na naganap doon libo-libong taon na ang nakalipas. Ngunit nananatiling hindi alam kung ito ay katang-isip lamang o totoong pangyayari sa kasaysayan. Ang kakaiba sa talaan ng mga hari ng Sumerian ay ang ilang haring binanggit bago ang malaking baha ay sinasabing namuno ng libo-libong taon na imposibleng mangyari. 8 sa mga haring nabanggit ay namuno ng kabuuang 341,200 taon. Kaya naman, may ilang nagsasabi na ang talaan ay katang-isip lamang o nagkukwento ng mitolohiya mula sa panahong iyon. Si Haring Enmuluwana ay nakatala na namuno noong 43,200 taon at si Haring Kali Kaliyuga ay nakatala bilang namuno ng 432,000 taon. Mas pinatibay nito ang teorya ng mitolohiya dahil madalas gamitin ang bilang 432 sa mistisismo sa kasaysayan. Mahalaga rin ito sa mga Viking, Maya at sinaunang Griego. Pero may iba na mas lohikal ang paliwanag. Ayon sa ilang historiador, naka-encode ang mga numerong ito sa pormulang gumagamit ng sistemang matematikal na base 60 ng mga Sumerian. Kapag in-apply sa listahan, nagiging mas makatwiran ang mga panahong namuno ang mga hari bago ang baha. Pero pag in-apply sa mga hari matapos ang baha, pumapalya ang sistema. Ayon sa listahan, matapos humupa ang baha, bumaba mula sa langit ang pamumuno ng mga Sumerian at napunta sa lungsod na Kish. Ilan sa mga haring nabanggit pagkatapos ng panahong ito ay sina Nangish-Nangish-Lishma na namuno ng 670 taon at Zuka-Zuka-Kip na naging hari ng 900 taon. Ikinumpara ng ilang historiador ang mahabang pamumuno sa mga hari sa Biblia na sinasabing nabuhay ng daan-daan taon. Sinasabing may kaugnayan ang talaan sa mga haring iyon pero hindi pa napapatunayan. Sa kabuuan, ang mga hari pagkatapos ng baha ay namuno ng 24,500 at 10 taon 3 buwan at 3 araw. Pagkatapos, lumipat ang pamumuno sa Uruk at ibang lugar sa Iraq. Habang lumilipas ang mga petsa, mas umiiksi ang pamumuno ng bawat hari, maliban sa ilang namuno ng daan-daan taon. Matagal nang pinaniniwala ang mga Sumerian ang lumikha ng unang sibilisasyon. Ngunit dahil sa DNA testing na isinagawa sa isang sample na isinumite ng isang lalaking nagangalang Albert Perry, sinabi sa kanya na ang kanyang DNA ay maaring masundan pabalik sa isang ninuno na nabuhay mga 338,000 taon na ang nakalipas. Na inakala noon na imposible at hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin ng marami na imposible. Kaya naman, maraming tao ang nananatiling matibay ang paniniwala na ang mga hari sa listahang ito ay talagang maaring nabuhay ng libu-libong taon. Ngunit sa ngayon, ito ay tinatanggap pa lamang ng may pag-aalinlangan hanggang sa may mas marami pang impormasyon na matuklasan. Numero 8. Ang nakalilitong kaso ni Sir Charles Kingsford Smith ay nag-ugat pa noong 1935 at dahil hindi siya kailanman natagpuan, nananatiling hindi nalilutas ang kanyang kaso bilang isang misteryo sa Australia. Si Smith ay nakilala ng husto nung nabubuhay pa siya dahil kinikilala siya bilang isang eksperto sa paglipad na may taglay na malaking karisma. Punong-puno ng tagumpay ang kanyang karera na walang nakagawa noon. Gaya ng paglipad sa buong Australia ng walang hinto, mula Australia papuntang New Zealand, Australia papuntang London, at ang kauna-unahang pagtawid sa karagatang Pasipiko pasilangan. Kahanga-hanga ang mga tagumpay na ito, ngunit natabunan sila ng mga pangyayari noong 1935. Nagsimumula ito noong Nobyembre 7 nang magpasya si Smith na lumipad mula London pabalik Australia. Sa panahong ito, si Smith o Smithy sa mga kaibigan ay 38 na at napagpasyahan niyan isama si Tommy Petherbridge sa biyahe. Kinagabihan, lumipad ang dalawa sakay ng Lady Southern Cross, isang single-engine na eroplano, habang lumulubog ang araw. Nagpagasolina sila sa Allahabad, India, bago tumuloy sa Singapore. Nakita sila habang nilalampasan nila sa impapawid ng isa pang piloto, si Jimmy Melrose, na agad nag-ulat dahil tuwang-tuwa siyang makita ang tanyag na dalawa.
Si Melrose umano ang huling nakakita kina Smith at Petherbridge bago sila nawala. Matapos muntik, mamatay si Smith habang lumilipad sa Bondi Beach noong bata pa siya. Nagkaroon siya ng takot sa tubig o aquaphobia. Ibig sabihin nito, tuwing lilipad siya sa ibabaw ng tubig, madali siyang atakihin ng matinding kaba o panic attack. Hindi pa rin tiyak kung may kinalaman ito sa pagkawala niya. Pero malabo dahil may co-pilot siyang pwedeng agad magkontrol sa eroplano. Dahil hindi nakarating ang dalawa sa destinasyon, lumitaw ang maraming teorya kung ano ang nangyari sa kanila. Akala ng marami, bumagsak ang eroplano nila sa matataas na puno sa Ai Island, Myanmar, at may dahilan ito. Wala pang Ai Island sa mapa ni Smith, kaya maaring nakalimutan niyang dadaanan niya ito. Isa sa mga paa ng undercarriage ng eroplano ay natagpuan sa isla 18 buwan matapos mawala ang dalawa. 3 buwan matapos silang mawala, may piloto na nagulat ng ilang matataas na punong naputol sa isla. Ngunit dahil walang natagpu ang wreckage, di matukoy kung konektado ito sa pagbagsak ng eroplano ni Smith. May naniniwala na inanod lang ang undercarriage sa ila at mas malayo sa timog bumagsak ang eroplano ni Smith. Simula noon, ilang tao gaya ni historiador Ian McKenzie ang naghanap sa isla ng karagdagang palatandaan ngunit nabigo. Dahil wala nang ibang natagpuan, ang pagkawala ni Smith at Petherbridge ay nanatiling hindi nalulutas at maaring hindi na kailanman malalaman ang mga pangyayari noong gabing iyan. Numero 7. Nakakabahala kapag nalaman na buhay pa pala ang isang taong akala ng lahat ay patay na nang hindi alam ng kanilang pamilya at kaibigan. Bagamat walang tiyak na patunay na nabuhay si Herschel Greenspan matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, may isang litrato na tila nagpapakita nito. Si Greenspan mula Hanover, Germany ay hindi naging opisyal na mamamayang Aleman dahil sa batas sa pagkamamamayang Aleman noong 1900 at 13 na nagsasabing ang batang ipinanganak sa Germany ay maaari lamang maging mamamayan kung pareho ring ipinanganak sa Germany ang kanyang mga magulang. Naging mamamayan siya ng Poland kasama ang pamilya pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig. Habang nasa Hanover, inanunsyo na aarestuhin ang lahat ng Polish na Hudyo sa Germany, kabilang ang pamilya ni Greenspan sa 12,000 na inarestu. Kinumpiska ang kanilang ari-arian at lupa, kaya napilitan silang bumalik ng Poland sakay ng tren. Pagdating nila sa hangganan, kinailangan nilang maglakad ng mga 2 milya para marating ang lungsod, ngunit tinanggihan silang papasukin at kinailangan nilang manatili sa hangganan kung saan inalagaan sila ng Red Cross. Masama ang kalagayan doon at marami ang nagkasakit. Hindi na kinaya ni Greenspan ang ganitong trato, kaya nagplano siya ng masama. Nang makakuha ng pera, pumili siya ng baril at pumunta sa embahada ng Alemanya sa Paris. Hiniling niyang makausap ang opisyal ng embahada, sinabing siya ay espiya at may mahalagang impormasyong ibabahagi. Sinabi niya na ibibigay lang niya ang impormasyon sa embahador na tinawag niyang kanyang kadakilaan. Pero napilitan siyang makipag-usap kay Ernst von Rath, isang junior na opisyal. Dinala siya sa opisina ni von Rath kung saan tinanong siya tungkol sa impormasyon sinasabi niya. Ngunit sa halip, inilabas ni Greenspan ang kanyang baril at nagpaputok. Agad siyang inaresto at inamin ang krimen. Sumikat si Greenspan dahil sa kanyang padalus-dalus na gawa at nagbigay ng ilang panayam habang nakakulong sa Fresnes Prison sa Paris. Sinikap ng prosekusyon na ibalik siya sa Alemanya para sa paglilitis, ngunit tumanggi ang gobyernong Pranses. Sa huli inilipat siya sa Burgas, ngunit habang nililipat siya at iba pang bilanggo, inatake sila ng eroplanong Aleman. May ilang bilanggo ang tumakas sa kaguluhan at inisip na kasama si Greenspan dahil wala siya sa mga dumating sa Burgas. Kung nanaman niya ito, malamang tumakas siya. Ngunit imbes ay naglakad siya papuntang Burgas at sumuko sa pulisya. Ipinaliwanag na naiwan lang siya nang tipunin ang iba pang bilanggo matapos ang pag-atake. Ikinulang siya sa Toulouse pero hinanap pa rin siya ng mga Aleman. Sumuko na ang Pransya kaya hiniling nilang isuko si Greenspan sa kanila kahit tinanggihan siyang maging mamamayang Aleman. Hindi tumutol ang pamahalaang Pranses sa kahilingan kaya ikinulong si Greenspan sa Prince Albrecht Strasse. Inilipat siya sa Magdeburg ngunit hindi na alam ang nangyari sa kanya pagkatapos. May naniniwalang namatay siya sa kulungan pero may nagsasabing nakaligtas siya sa digmaan at lumipat sa Paris.
Lalong tumibay ang teoryang ito noong 1946 nang lumabas ang larawang umano'y si Greenspan ang nasa larawan. Ang larawan ay kuha sa Alemanya. Bagaman di nakumpirma na si Greenspan ito, marami ang naniniwala na buhay siya ng matagal na hindi natuklasan ng mga autoridad ng Alemanya. Numero 6. Matagal nang nag-uulat ang militar ng kakaibang ilaw sa langit at hindi pa rin nare-resolve ang pagkawala ng dalawang piloto na sina Felix Moncla at Robert Wilson. Nangyari ang insidente noong gabi ng ika-23 ng Nobyembre, 1953. Ayon sa mga ulat, mauno sa ang gabing iyon at naging mapaaginala ang mga tauhan ng US Air Defense Command na nakatalaga malapit sa hangganan ng Canada nang mapansin nila sa radar ang isang eroplanong papalapit. Nung una, inakala nilang eroplanong Canadian iyon. Pero para makasiguro, nagpadala agad ng F-89C Scorpion jet mula Kinross Air Force Base para magsiyasat. Sakay ng eroplano sa naunang Teniente Felix Moncla na siyang nagmamaneho ng eroplano at ikalawang Teniente Robert Wilson na siyang namamahala sa pagsubaybay sa sasakyang pangimpapawid gamit ang radar. Sa mga sumunod na buwan, naging kakaiba ang mga nangyari sa impapawid. At ayon sa mga ufologist, isa ito sa mga pinakakakaibang italang pagkakita ng militar sa UFO. Akala nila madaling mahanap ang sasakyang pangimpapawid, pero hindi ganon ang nangyari. Pag-alis ng jet, nahirapan si Wilson subaybayan ito sa radar dahil palagi itong nagpapalit ng direksyon. Ipinasa ito sa ground crew na agad nagdirekta kay Moncla. Pinabilis niya ang takbo sa 500 milya bawat oras at unti-unti niyang nahabol ang sasakyan, ngunit kalahating oras na ang lumipas. Nagulat ang ground crew sa husay ng kabilang sasakyan sa pagmamaniobra at napanood nilang may kaba ang paglapit ng jet sa target. Inutusan nila si Moncla na bumaba mula 25,000 hanggang 7,000 talampakan. Mga 70 milya mula sa baybayin ng Punta Kiwina, naabutan nila ang hindi kilalang bagay. Ang mga miyembro ng militar na nagbabantay sa radar ay nagsabi na ang dalawang blip sa kanilang screen ay nagsimulang maglapit sa isa't isa, ngunit pagkatapos ay nangyari ang hindi inaasahan. Biglang nawala ang signal ni Moncla at Wilson sa screen ng radar, na nagdulot ng matinding pag-aalala sa lahat ng kasangkot. Ilang segundo lang ang lumipas nang biglang magbago ng direksyon at mawala ang blip ng panalawang sasakyan nang walang paliwanag. Agad na nagpadala ng iba pang sasakyan sa lugar upang alamin ang nangyari, ngunit walang bakas ng dalawang lalaki ang natagpuan. Nagsagawa ng paghahanap ang US Air Force, Coast Guard at Canadian Air Force pero walang napala. Ayon sa ulat, sinabi ng militar na nagsanib ang dalawang signal sa radar at biglang nawala ang kanilang jet na parang naglaho sa hangin. Binago nila ang pahayag at sinabing nagkamali lang ng interpretasyon ang radar operator at matagumpay na na-intercept ni Moncla at Wilson ang isang eroplano ng Canadian Air Force na C-047. Sabi pa nila, ang eroplano ay lumihis ng 3 pumilya mula sa ruta at pumasok sa restricted airspace. Nang tanungin tungkol kina Wilson at Moncla, sinabi nilang posibleng biglang nahilo ang piloto kaya bumagsak ang eroplano sa Lake Superior habang pauwi na sila sa base matapos nilang matagumpay na makumpleto ang kanilang misyon. Sabi ng militar ng Canada, katang-isip lang ito dahil wala silang pinalipad na eroplano nung gabing iyon. Una, sinabi sa asawa ni Moncla na bumagsak siya sa lawa. Tapos sinabi namang sumabog sa ere ang eroplano niya. Tinanggal sa talaan ng militar ang anumang pagbanggit sa misyong ito at hindi kailanman ipinaliwanag ang insidente. Marami ang naniniwalang engkwentro ito sa sakyang mula sa ibang daigdig. Ngunit kung totoo man o hindi, ay malamang manatiling lihim dahil walang rekord ng misyon. Bilang 5. Kapag tinanong mo ang karaniwang tao kung sino ang nakadiskubre ng Amerika, 79% ng mga tao ay sasagot ng Christopher Columbus. Ito ang tinuro sa school at history books. Pero sabi ng ilang sanggunian, isang taga-Wales ang unang nakarating sa kontinente. Noong 1100 at 70 si Owain Gwynedd ang namuno sa ceremonial na lalawigan ng Gwynedd sa Wales at kinikilala pa rin siya bilang isa sa pinakamahusay at mahalagang hari ng bansa.
Madalas naglaban sina Owain at Haring Henry II ng Inglaterra tungkol sa kalayaan at pagpapalawak ng Wales dahil nais ni Henry muling sakupin ang Wales para sa Inglaterra. Sa huli, natalo si Henry ni Owain at mga kaalyado sa Wales na tinulungan ng masamang panahon. Noong 1170 pumanaw si Owain at halos agad-agad nagkaroon ng alitan sa pagitan ng kanyang 12 anak kung sino ang papalit sa kanya sa trono. Nagpasya sina Madiak at Wirir, dalawa sa kanyang mga anak, na huwag nang makialam sa alitan ni sa iba pa nilang kapamilya. Sumakay sila ng barko sa Londrigo at ayon sa alamat, naglayag silang pakanluran ng walang tiyak na destinasyon, handang makita kung saan sila dadalhin. Naglayag sila patawid ng karagatang Atlantiko at sa huli ay napadpad sila sa kontinente ng Amerika. Nagpasya sila na kailangan nilang ibahagi ang natuklasan nilang ito sa kanilang mga kababayan. Kaya't si Mariac ay naglayag pabalik sa kanilang bayan upang kumuha ng mas marami pang lalaki. Pagdating doon, ikinuwento niya sa mga taga roon ang tungkol sa kanyang paglalakbay at bagong mundong natuklasan nila ng kapatid niya. Dahil sa galing ng kanyang mga kwento, maraming lalaki ang sumama sa pangalawang paglalakbay at noong 1117 ay naglayag sila mula sa isla ng Lundy. Sinasabing nakabalik ang grupo sa Amerika, lumapag sa Mobile Bay, Alabama at naglakbay paakyat ng Ilog, Alabama kung saan nagtayo sila ng mga batong kuta. Patuloy itong ikinukwento ng mga tribong katutubong Amerikano at pinagtitibay nila na itinayo ng mga puting lalaki ang mga kutang ito. Ngunit hindi napapatunayang sina Mariac at ang kanyang grupo ang gumawa. Kinumpirma ng mga historiador na ang mga estrukturang ito ay kahawig ng Castle Dulwich Allen sa Conwy County, Wales. Natuklasan na mas nauna pa ang mga estrukturang ito bago dumating si Christopher Columbus. Kaya naniniwala ang marami na si Mariac talaga ang nakadiskubre ng kontinente. Hindi na muling nakita sina Mariac, Rered o kanilang mga tauhan at pinaniniwala ang nagpasya silang manatili sa Amerika bilang bahagi ng isang katutubong tribo. Paying a Pat. Ang Seth Material ay isang aklat na isinulat na Jane Roberts at ng kanyang asawang si Robert Butts. Ngunit ito ay kakaiba sa lahat ng ibang aklat na nailathala dahil inaangkin nila na naglalaman ito ng kanilang pakikipag-ugnayan sa isang nilalang na tinatawag na Seth. Nagsimumula ang kwento noong 1963 nang magdesisyon sina Jane at Robert na magsaliksik para sa librong isinusulat ni Robert tungkol sa extrasensory perception. Bumili sila ng Ouija board at nagsimulang mag-eksperimento upang malaman kung totoo nga ba ang mga sabi-sabi tungkol sa mga board na ito. Hindi nila alam na tuluyan magbabago ang buhay nila. Noong ika-3 ng Desyembre ng taon yon, nagsimula silang makipag-usap sa isang lalaking nilalang na nagpakilalang ang pangalan niya ay Seth. Sinimula nilang itala ang mga pag-uusap, ngunit kalaunan, si Jane ay nakatanggap ng mga mensahe kahit wala na ang Ouija board na parang direkta na itong pumapasok sa kanyang isipan. Ibig sabihin nito, hindi na nila kailangan ng board dahil si Jane ay maaring direktang ipasa ang mga mensahe kay Robert na siya namang sumusulat ng mga ito. Ayon kay Seth, isa siyang nilalang na purong enerhiya at wala ng interes sa pisikal na mundo. Sabi pa niya, tapos na ang lahat ng reinkarnasyon niya sa mundo at ngayon ay namumuhay siya sa ibang antas ng pag-iral. At ang impormasyong ibinahagi niya sa mag-asawa ay naibigay na rin noon sa marami, ngunit sa bawat bagong henerasyon, inuulit nila at ng iba pa ang kanilang mensahe. Pamilyar si Seth sa makabagong pananalita. Sabi ni Jane, madalas matapos silang mag-usap ni Seth, hindi niya maalala ang pag-uusap o kung uminom siya ng alak noon. Maraming mensahe ang ipinadala ni Seth, ngunit ang pangunahing layunin niya ay turuan si Jane at ang mundo na kaya nilang likain ang sariling realidad gamit ang kanilang iniisip at paniniwala. Ipinaliwanag niya na totoo ang reinkarnasyon at isa ito sa mga pangunahing prinsipyo ng pag-iral. Ibinaliwanag niya kung paano gumagana ang paglikha ng tao ng sarili nilang realidad. Ang panoob na ego ng sinumang tao ang responsable sa paglikha ng kanilang pisikal na anyo at ng pisikal na kapaligiran sa kanilang paligid. Ang kanilang mga karanasan ay nakabatay sa kanilang inaasahan, paniniwala at pananaw, at nililikha rin ng panlabas na ego. Ipinaliwanag ni Seth na bawat tao ay nararanasan ang buhay na kanilang pinagtutuunan ng pansin. Mabago lang ito kapag nagpasya silang baguhin ang inaasahan at paniniwala nila. Ipinaliwanag ni Jay na ang ating isipan ang umilikha ng pisikal na kapaligiran sa paligid natin.
Ang mga kaisipang ito ay puno ng enerhiya mula sa isipan ng marami at ang ating mga karanasan, panggrupo o individual ay nabubuo rin sa parehong paraan sa pag-iisip at enerhiya. Sinabi rin ni Seth na walang simula o wakas ang realidad at nangakong ang mga susunod sa kanya ay makakaranas ng nabagong kamalayan at mga pakikipagsapalaran na hindi nila mapapanaginipan. Nagpatuloy ang mga sesyon na ito sa loob pa ng 21 taon hanggang sa pumanaw si Jane noong 1984. Habang maraming tao ang naniniwala na hindi talaga umiral si Seth, marami rin ang nakatagpo ng karunungan sa mga isinulat ni Jane dahil naramdaman nilang binago ng kanyang mga libro ang kanilang pananaw sa mundo para sa ikabubuti. Numero 3. Noong mga taong 1400 at 1500, kilala ang marangal na pamilyang Korte Real, mga Espanya, sa kanilang hilig sa paggalugad ng mga karagatan ng mundo. Ang dalawang anak ng pamilya, sina Gaspar at Miguel, ay namana ang pagmamahal na ito mula sa kanilang ama, si Joao Vaz Korte Real. Si Gaspar ang sinasabing tunay na manlalakbay sa kanilang dalawa dahil lumaki siyang nakikinig sa mga kwento tungkol sa malalayong lugar at mabilis niyang natutunan kung paano magbasa ng mga mapa. Lalong lumakas ang kanyang pagnanais sa pakikipagsapalaran dahil sa mga natuklasan ng mga manlalakbay noong 1500 gaya ng mga bagong rutang pangkalakalan, kontinente, teritoryo at lahi na noon lang nadiskubre. Pinili si Gaspar ni Haring Manuel, ang una ng Portugal noon nasa hustong gulang na siya, para sumama sa ibang manlalakbay sa pagtuklas ng bagong lugar. Sa unang paglalakbay niya, posibleng narating niya ang Greenland, pero pinagtatalunan pa ang teorya nito. Ikinuwento niya na bago pa sila makalapag, napilitan silang bumalik dahil sa masamang panahon, pero plano pa rin niyang bumalik na may mas maraming kasama. Noong 1500 at isa bumuo siya ng malaking grupo ng manlalakbay at muling naglayag na may 3 barko. Pagdating nila ron, nahirapan sila dahil sa nagyeyong kondisyon. Hindi kayang dumaan sa yelo ang mga barko, kaya nagbago ng direksyon si Gaspar at pinaniniwala ang lumapag sila sa Newfoundland o Labrador. Matagumpay ang ekspedisyon at dinala ni Gaspar ang halos 60 residente ng lugar pabalik sa Portugal. May nangyaring hindi natin alam sa kanilang paglalakbay. Ligtas na nakarating ang 2 barko pero hindi na natagpuan ang kay Gaspar. Hindi matanggap ni Miguel ang pagkawala ng kapatid, kaya dahil mahilig siya sa pakikipagsapalaran at pinangakuan ng bahagi ng lupa, nagpasya siyang hanapin si Gaspar. Noong 1502, nagtipon siya ng bagong grupo ng mandaragat at may 3 barko ay naglayag mula Lisbon. Bumalik siya sa lugar ng huling nakita ang kapatid, kaya't kinailangang tawirin nila ang nagyelong dagat na dinaanan ni Gaspar at ng mga tripulante. Walang naging malaking problema dahil maayos nilang narating ang lugar. Ngunit pagkatapos, nakagawa si Miguel ng isang nakamamatay na pagkakamali. Nagdesisyon siya mas marami silang masuyod na lugar ng mas mabilis, kaya inutos niyang maghiwa-hiwalay ang 3 barko. Nakasundo silang magkita sa isang lugar sa kalagitnaan ng Agosto ng taon iyon. Dumating ang 2 barko pero nawala ang kay Miguel gaya ng sa kanyang mga kapatid. Pinaniniwalaan na ang kanyang barko ay maaring nasira nang hindi na kayang ayusin dahil sa yelo o lumubog ito sa gitna ng bagyo. Hindi sumuko ang pamilya Corte Corterio. Noong 1503, ang kapatid na lang si Vasco Anes ang nagpadala ng 2 barko sa parehong lugar para hanapin ang magkapatid. Dahil hindi siya pinayagan sumama na maiintindihan naman. May ilang historiador na nagsabing maaring hindi na bumalik sa Portugal ang isa o pareho sa magkapatid at namuhay ng mahabang panahon sa isa sa mga lugar na ito. Hindi ito napatunayan at ang mga historiador ay nag-aakal lang lamang kung ano ang nangyari sa magkapatid na Corte Corterial noon. Pangalawa. Mahalagang papel ang ginampanan ng mga taong bell beaker sa pagdadala ng panahon ng tanso sa Britanya at posibleng tumulong sa muling pagdisenyo ng Stonehenge. Kakaunti lang ang alam natin sa sibilisasyong ito at sa kanilang pamumuhay. Sa pagsusuri ng DNA, pinaniniwalaang dumating ang mga taong bell beaker sa Britanya noong 2400 hanggang 2600 BC at ang kanilang pagdating ang nagtapos sa panahong Neolitiko. Sinasabing halos napalitan ng DNA ng mga bagong dating ang DNA ng orihinal na naninirahan sa Britanya, kaya halos wala ng ugnayan ang mga orihinal sa mga tao roon na yon.
Natukoy ito sa pag-aaral na ikinumpara ang DNA ng mga taong inilibing sa Britanya bago at matapos dumating ang mga misteryosong tao. Ang pangunahing mananaliksik, si Professor Ian Barnes, ay nag-ulat na ang DNA na natagpuan sa mga labi ng mga taong inilibing. Matapos dumating ang mga ito ay kapansin-pansing na iiba kumpara sa mga orihinal na naninirahan na nagmumungkahi na nagkaroon ng malawakang pagpapalit ng populasyon. Tinawag na bell beaker ang mga tao dahil sa kakaibang estilo nila ng paggawa ng palayok. Mga 4,500 taon ang nakalipas, nagsimula silang gumawa ng kakaibang palayok na hugis kampana na unang nakita sa Espanya at Portugal. Sumikat agad ang estilong ito sa Europa at makalipas ang 1 siglo, unang lumitaw sa Britanya. Bagaman walang tiyak na paliwanag, iminungkahi ng mga eskular na ang mga taong bell beaker ay manawakan nagmimigrasyon at tala nila ang ganitong estilo ng palayok saan man sila magpunta. Sa ilang daang taon, mas marami sa mga taong bell beaker ang dumating sa Britanya at halos napalitan nila ang DNA ng orihinal na mga naninirahan. Meron pa nga tayong magandang ideya kung ano ang hitsura nila. Ayon sa DNA analysis, naniniwala ang mga mananaliksik na maputi ang balat, maliwanag ang buhok at mapusyaw ang kulay ng mata nila. Nung dumating sila, ang mga katutubo ng Britanya ay may kayumangging mata, buhok at balat na kulay olibo na hindi na ganoon ngayon. Mukhang sinusuportahan nito ang teorya na napalitan ng orihinal na naninirahan dahil nagkaroon ng anak ang mga tao ng bell beaker sa mga katutubo na kalaunan ay nawala sa kasaysayan. Tungkol naman sa pinagmula ng mga taong bell beaker, unang inakala na sila ay nagmula sa Liberia, ngunit hindi sigurado ang mga eksperto tungkol dito ng 100%. Iminungkahi ring naghahalo na sila sa mga manganggaso at tagapanggalap sa Europa bago pumunta sa Britanya, kaya nabago na ang kanilang DNA bago pa dumating. Hindi normal na ang DNA ng isang grupo ay tuluyang mangibabaw at mapalitan ang iba. Ngunit naniniwala ang ilang eskular na may paliwanag dito. Akala nila nagkaroon ng epidemya na naging sanhi ng trahedya. Malaki ang posibilidad na ang mga taong bell beaker ay immune sa epekto ng sakit at ang mga orihinal na Briton ay hindi. Patuloy na umunlad ang mga taong bell beaker habang mamatay ang mga Briton dahil sa salot, kaya unti-unting nawala ang kanilang DNA sa pagdaan ng panahon. May nagsasabing ginamit nila ang Stonehenge at iba pang Neolithic na lugar sa Britanya. At posibleng may kinalaman sila sa muling pagdidisenyo ng monumento, pero hindi pa ito napatutunayan. Dinala nila sa mga katutubo ng Britanya ang paggawa ng mero, pamamana at kakaibang estilo ng palayok. Kung mapatunayan ang alinman dito, pwedeng magbago ang kasaysayan na alam natin ngayon. Marami pa tayong dapat matutunan tungkol sa mga sinaunang taong bell beaker. Numero 1. Sa pagdaan ng mga siglo, may natuklasan ang mga arkeologo na mga kamangha-manghang artipakto na tila walang paliwanag. Ang ilan ay natagpuan sa mga hindi inaasahang lugar kung saan hindi sila dapat naroon, habang ang iba naman ay ginawa ng mga taong hindi pa natin naririnig noon. Sinasabing ang ilan ay naglalaman ng mga sumpa at ang iba naman ay may mga larawan ng mga hayop at bagay na hindi pa natin matukoy, kaya't may ilan na naniniwala na ito ay nilikha ng mga nilalang mula sa ibang mundo o mga sibilisasyong nawala na sa kasaysayan. May mga artipakto ring sinasabing alinman sa pinagmumultuhan o sinapian ng asamang espiritu. Madalas pagdudahan ang mga ulat na ito. Ngunit marami pa ring naniniwalaang may sariling isipan ang isang artipakto sa seksyong Ehipsyo ng Museo ng Manchester. Ang tinutukoy ay estatuang panlibing mula sa gitnang kaharian na nakadisplay sa salaming kabinet sa museo. Nung una, inakala lang itong isa lamang sa daan-daang sinaunang artipakto ng Ehipto na nadiskubre sa pagdaan ng panahon. Isang araw, nagbago ang lahat. Pebrero 2013, habang pinangungunahan ni Campbell Price, tagapangasiwa ng museo, ang isang grupong naglilibot sa seksyon ng Ehipto, napansin niya ang isang kakaibang pangyayaring hindi dapat mangyari. Ang estatwang Nabsenu ay inilibing kasama ng Peraon noon dahil paniniwala nilang magsisilbing reserbang sisidlan ng espiritu ng Peraon kung masira ang kanyang mummy. Tandaan na ang mummy at estatwa ay ibinigay sa museo noong 1933 at mula noon ay hiwalay na iningatan. Nagulat si Price na mapansin niyang nakaharap sa maling direksyon ang artipakto at hindi niya maipaliwanag kung bakit. Tinanong niya ang staff sa museo kung may naggalaw pero wala.
Ilan lang ang may susi sa lagayan na iyan at walang gagalaw sa estatwa nang hindi nagpapaalam sa kanya. Binuksan niya ang lagayan, ibinalik ang estatwa sa orihinal nitong posisyon at muling nilock ang lagayan. Kinabukasan, nakaharap na naman ito sa ibang direksyon at sa sumunod na araw gumalaw ulit. Naniniwala siyang may lohika na paliwanag dito, tulad ng mga pagyanig na hindi niya at ng mga bisita niya nararamdaman. Wala namang ibang artipakto sa lalagyan ang gumalaw, kaya naguluhan si Praise. Dahil pinaginalaan na may pumasok sa lalagyan, tinutukan ito ng kamera at kinuhanan ng litrato kada minuto. Nang suriin ang mga larawan, nagulat ang mga tauhan ng museo nang makita nilang kusang umiikot ang artipakto habang ang iba ay hindi gumagalaw. Iminungkahi na maaring dulot ng pagkakaiba sa friction ang pag-ikot na tiyak na isang makatwiran paliwanag, ngunit nanatiling nagdududa si Praise. Iniulat niya na matagal nang nasa parehong nalagyan ang estatwa at hindi pa ito nailipat na hindi mangyayari kung ganitong uri ng friction ang dahilan. Bagamat maraming eksperto na ang nagbigay ng opinyon sa teoryang ito, wala pa ring nakakapagpaliwanag kung bakit biglang umikot ang artipakto na dati namang hindi gumagalaw. Naka-display pa rin ito ngayon para makita ng lahat kung may tapang sila. Salamat sa panunood mga kaibigan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button. At huwag ninyong kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng mga susunod naming uploads. Ako nga pala si Top 5 Unknowns at makikita tayo muli sa susunod.